Simula ang kwento kay Seroy, madalas siyang pinaparusahan ng guro. Sa totoo lang si Seroy ay talagang mabait. Hindi gaya ni John Won, na madalas mang-aapi sa kanyang mga kaklase. Humakbang si Seroy, para pigilan siya, ngunit ipinagpatuloy ni John Won ang pagpapahirap sa kanyang kaklase. Hinamon niya si Seroy kung gusto niyang lumaban. Ngunit biglang dumating ang guro, hindi siya pinansin ni John Won at patuloy na pinahirapan ang kanyang kaklase. Dahil dito hindi napigilan ni Seroy ang sarili at agad na sinuntok si John Won. Ang aksyon na ito ay magtutulak sa kanyang buong pamilya sa mapanganib. Ang ama ni Seroy ay nagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni John Won at agad na pinatawag ng manager. Habang si Seroy ay binugbog gamit ang isang patpat ng vice principal dahil sa kanyang ginawa kay John Won. Sa sandaling ito dinala ng ama ni John Won ang ama ni Seroy. Ang ama ni John Won ay mukhang makatuwirang tao. Napagtanto niya na matagal na taon nang nagtrabaho ang ama ni Seroy sa kanya. Kaya ayaw niyang paalisan si Seroy sa paaralan. Ang ama ni Seroy ay nakaramdam ng labis na pasasalamat, ngunit pinilit ng chairman na lumuhad si Seroy at humingi ng tawad sa kanyang anak. Si Seroy ay isang matuwid at matigas ang ulo, ang lumuhad at humihingi ng tawad ay imposible sa kanya. Sinabi niya sa ama na wag ibaba ang dignidad. Dahil dito nagalit ang chairman, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang ama ni Seroy ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sinabi niya na labis niyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng ganoong katapat na anak. Dahil dito agad niyang pinaalis ang ama ni Seroy. Nang maglaon sinabi ng ama kay Seroy na masaya siya na lumaki na si Seroy, ang dalawa ay masayang umiinom. Kinabukasan sa notice board si Seroy ay natanggal sa paaralan at ang kanyang ama ay wala ng trabaho. Ginamit ng ama ni Seroy ang lahat ng naipon niyang pera para magbukas ng restaurant. Madalas pumunta dito si Sua, kaibigan ni Seroy, para kumain. Noong gabing iyon ay nakamotor ang ama ni Seroy na naghahatid ng pagkain. Ngunit bigla siyang nabangga ng sasakyan ni John Won. Namatay ang ama ni Seroy. Ang pagkamatay ng ama nito ay labis na naging miserable si Seroy. Biglang dumating ang mga pulis upang ipahayag na ang panig ng salarin ay gustong makipagkasundo kay Seroy. Naramdaman ni Seroy na masyado silang walang galang sa buhay ng tao. Nang si Sua ay kunin ang mga dokumento sa sahig ay bigla niyang nakilala ang sasakyan ni John Won sa larawan. Agad na hinanap ni Seroy si John Won. Nung gabing umuulan at nahanap ni Seroy si John Won, inilabas ni Seroy ang lahat ng galit niya kay John Won hanggang sa mawalan ng malay ito. Sa sandaling iyon balak niya na gamitin ang bato para patayin ito. Ngunit biglang dumating ang mga pulis at si Sua ay namagitan upang pakalmayan si Seroy. Sinabi niya na ang kanyang ama ay magiging labis na malulungkot na makita siyang ganito. Matapos ang insidenteng iyon dinala siya sa kulungan. Ang chairman ay pumunta kay Seroy at sinabing patatawarin niya kung lumuhad si Seroy at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Seroy na ang dapat na lumuhad ay ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng abogado nalaman ng chairman na si Sua ay malapit kay Seroy. Kaya agad niyang tinawag si Sua sa kanyang bahay. Dahil alam niyang walang sapat na pera ang dalaga para pumasok sa paaralan. Gusto niyang suhulan si Sua para tumstigo para sa kanyang anak. Si Sua ay agad niyang tinanong kung magkano ang pera na maibibigay niya, ngunit tumawa lang ang chairman. Maya-maya ay dumating si John Won, gusto niyang isuko ang sarili. Ngunit iginiit ng chairman na hindi niya ito hahayaang gawin ito dahil ang tagapagmana ay hindi maaaring magkaroon ng criminal record. Kinabukasan naganap ang paglilitis kay Seroy. Hinatulan siya ng korte ng 3 taon na pagkakulong. Ang police director ay sinuhulan at pinilit na itikom ang kanyang bibig. Unang araw ni Seroy sa kulungan ay pinahirapan siya ng mga senior. Si Sua ay bumisita at nakita si Seroy na bagbog ang mukha. Nakaramdam siya ng panghihinayang kaya agad niyang ipinagtapat ang lahat. Hindi man lang siya sinisi ni Seroy, bago nagpaalam sinabi rin niya na gusto niya talaga si Sua. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa ng pangako. 3 taon na ang lumipas, ngayon ang araw na nakalabas si Seroy sa bilangguan. Noong siya ay nasa kulungan naging kaibigan niya ang isang sikat na gangster, ang boss na ito ay humahanga kay Seroy. Ang unang bagay sa ginawa ni Seroy matapos makalabas sa kulungan ay pumunta sa pub. Ang huling pagkakataon na kasama ang kanyang ama. Nangako siya sa kanyang ama na maghihiganti siya. Si Seroy inipon ang lahat ng impormasyon tungkol sa chairman kasama na ang sitwasyon ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagkita si Seroy at Sua at niyakap siya. Niyaya ni Sua si Seroy para uminom. Sabi ni Sua na nagtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya ni John Won. Pero hindi siya sinisisi ni Seroy, sinabi niya na magtatrabaho siya sa isang barko ng 7 taon. Dahil 7 taon silang magkakahiwalay kaya medyo nalungkot si Sua. Kinabukasan nagsimulang magtrabaho si Seroy sa ocean liner. 7 taon ang lumipas sa kasalukuyang nagtatrabaho si Sua para sa Janga Conglomerate at siya naging matagumpay. Si John Won ay 7 years nang nanliligaw kay Sua at hindi pa rin siya sinasagot dahil mahal pa rin ni Sua si Seroy.
Pagkatapos ng trabaho ay mabilis siyang umalis sa kumpanya at pumunta sa Ituan Street kung saan sila magkikita ni Seroy. Si Seroy ay naghihintay sa kanya, si Sua tumingin sa kanya ng kumikinang na mga mata. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay hindi niya inaasahan na magkikita sila. Nagbukas si Seroy ng restaurant, at ngayon ang araw ang pagbubukas kaya lahat ay labis na nasa sabik. Ngunit pagkatapos ng buong araw ay wala pa ring customer, habang ang pagrente sa pwesto ay sobrang mahal. Samantala sa corporation si John Won ay plano na magbukas ng inuman sa Kalye Ituan. Tumutol si Sua, at nakita ng chairman na ang plano ay hindi makatwiran. Kaya pinunit niya ang papel at sinampal sa mukha si John Won. Galit na hinanap ni John Won si Sua at naglabas ng pananakot. Ngunit tinakat din siya ni Sua kung magmamana ba siya. Dahil may anak ang chairman sa labas, at ito ay si John Soo. Si Iso kasama si John Soo pumunta sa Ituan sakay ng motor. Nang hindi inaasahan isang aksidente ang naganap, tumilapon si Iso sa motor. Buti na lang at nandoon si Seroy at tinulungan si Iso. Una ay may sasabihin pa sana si Seroy kay Iso ngunit biglang nahimate at natambo siya. Pagkatapos dinala nilang dalawa si Seroy sa hospital. Dahil sa sobrang trabaho ni Seroy kaya nawalan siya ng malay. Samantala ang chairman nalaman na nagbukas ng restaurant si Seroy. Inutusan niya si Sua na gumawa ng isang bagay na ikapahamak ni Seroy. Sa gabing iyon ay pumunta si Iso at ang kanyang kaibigan sa restaurant para maranasan ito. Sa katunayan, maraming mga customer sa loob. Nang pumasok siya sa loob ay nakita ni Sua na dalawang tao ay under 18 years old kaya pinalabas niya ito. Kaya ang tatlo ay pumunta sa restaurant ni Seroy, doon ay nakita nila si Seroy. Dahil walang customer kahit na sila ay menor de edad pinapasok pa rin sila. Umupo si Iso para kumain at agad niyang nalaman na walang customer ang restaurant. Samantalang si Seroy ay namasyal para malaman kung paano nakakaakit ng mga customer ang mga restaurant. Hindi niya sinasadyang nakita si Sua na pinagtapat niya na sa loob ng 2 buwan ay hindi niya maintindihan kung bakit walang customer ang restaurant. Pagdating niya sa restaurant na pagtanto ni Sua na hindi pa 18 years old ang grupo ni Iso kaya agad siyang tumawag ng pulis. Sa loob ang kaibigan ni Iso ay may walang galang na ugali sa mga empleyado. Kaya naman isang gulo ang naganap, ngunit biglang dumating ang mga pulis. Sabi ng pulis may nag-report na may mga minor de edad dito. Bilang resulta lahat sila ay inaresto at dinala sa istasyon. Dahil dito magsasara ng 2 buwan ang restaurant. Biglang dumating si John Won para sa kanyang nakababatang kapatid. Nang malaman ng pulis na anak siya ng chairman mabilis nilang binaliwala ang bagay na ito. Dahil dito nagalit si Seroy at kung bakit nila sila pinakawalan. Dahil lang sa mayaman ang kanyang pamilya. Hindi maintindihan ni Seroy kung bakit ang mga pulis takot na takot sa mga mayayaman. Pagkatapos ay umalis si Seroy, at sinundan siya ni Iso. Sinabi ni Iso na ang pagsasara ng 2 buwan ay nangangahulugang malugi siya. Sa pagkakataong ito ay lumapit si John Won at sadyang ibinalita ang kwento ng kung paano niya sinaktan ang ama ni Seroy noong nakaraan. Sinubukan ni Seroy na maging matyaga ngunit si John Won ay labis na mayabang. Inihayag ni Seroy na huhukayan niya ang kaso at magbabayad siya sa kanyang kasalanan. Nang marinig ito si John Won ay nakaramdam ng takot at si Iso ay nagsimulang magkaroon ng interes kay Seroy. Sa paaralan si Iso ay gumuhit lamang ng isang larawan ni Seroy na labis niyang hinangaan ang style ni Seroy. Si Iso ay agad na nag-online at nagsimulang maghanap ng lahat ng impormasyon tungkol sa kaso. Araw-araw siyang dumaan sa shop ni Seroy kahit nasarado ito. Makalipas ang 1 linggo ay bagong taon na at ang lahat ay nagsama-sama upang magdiwang. Pumasok si Iso sa isang bar para ipakita ang kanyang ID card 18 taong gulang na siya. Nakikipag-inuman siya kasama ang kanyang mga kaibigan ay hindi siya natuwa. Dahil iniisip niya si Seroy ang taong tumulong sa kanya noong araw na iyon. Sa kabilang banda nagkita si Seroy at Sua sa isang pamilyar na tindahan. Hindi niya alam na si Sua ang nagsumbong sa kanya sa pulis. Dahilan upang maisara niya ang restaurant sa loob ng 2 buwan. Matapos uminom gustong nang umuwi ni Iso pero sa mga oras na ito hinabol siya ng isang pervert at gustong halayin si Iso. Hinabol niya si Iso at tumakbo ng walang tigil sa isang maliit na eskinita. Sumugod siya sa banyo ng mga lalaki dito nakita muli niya si Seroy. Dumating ang pervert na lalaki, sinubukan niyang umarteng kalmado at gusto niyang kalagkarin si Iso. Nagsinungaling din siya na boyfriend siya ni Iso. Pero nakita ni Seroy ang sugatan niyang mukha at alam niyang may mali. Sa pagkakataong ito humingi ng tulong si Iso kay Seroy kaya agad na binugbog ni Seroy ang bastos. Pagkatapos ay tumakbo silang tatlo na kasama si Sua. Pagkatapos makita na may malasakit si Seroy kay Iso, si Sua ay sobrang nagseselos. Sinabi ni Iso na tutulungan niya si Seroy na i-promote ang restaurant niya sa kanyang Instagram. Habang si Seroy ay kumuha ng tubig ang 2 babae na naiwan ay sobrang dramatic na nag-uusap.
Mayabang na sinabi ni Sua na nagustuhan siya ni Seroy 10 taon na. Sinabi ni Yiso na gusto niya si Seroy. Sabi ni Sua na dahil daw kay Yiso kaya nagsara ang restaurant ni Seroy. Ngunit sinabi ni Yiso na baka nagsumbong si Sua sa pulis at ito ay hindi naman itinanggi ni Sua. Nang makabalik si Seroy sinabi ni Sua ang totoo na siya ang nagsumbong sa pulis. Dahil akala niya na gusto siya ni Seroy ay patatawarin niya ito. Ngunit sinabi ni Seroy na medyo nadismaya siya. Si Sua nakaramdam ng sobrang hiya kaya siya ang nagkusa na umalis. Ang dalawa ay nanatili upang ipagpatuloy ang pag-inom. Hanggang sa malasing si Seroy at natambas sa sahig. Hindi maintindihan ni Yiso kung kailan mahal niya si Seroy at bigla siyang binigyan ng mapusok na halik. Biglang nagising si Seroy sa ospital wala na siyang maalala tungkol kagabi. Sinabi ni Yiso sa kanyang ina na may nagugustuhan siyang lalaki ngunit mahirap ang sitwasyon nila. Pinigilan ng ina dahil siya ay natatakot na magdusa ang kanyang anak na babae. Nag-isip din si Yiso kung itutuloy o titigil siya. Agad siyang tumakbo papunta sa lugar ni Seroy. Sandaling makita niya si Seroy ay nahulog ang loob sa kanya. Nagpa siya si Yiso na maging manager ng restaurant para tulungan siya. Dahil ang restaurant ay walang background para sa mga customer na mag-check-in. Saka ang anyo ng mga pagkain ay hindi maganda. Pagkatapos matikman ang isang piraso ay hindi masarap. Pagkatapos marinig ang sinabi nito na labis na hinangaan ni Seroy si Yiso. Agad niya itong ginawang manager ng restaurant. Hiniling niya sa lahat na sundin ang utos ni Yiso. Habang sa restaurant pinalawak nila ang lugar. Ginamit ni Yiso ang kanyang talento sa pagdidisenyo upang muling palamutihan ang restaurant. At sa lalong madaling panahon ang espasyo ay napakaganda para sa lahat na mag-check-in at kumuha ng mga larawan. Sa lalong madaling panahon ang araw na muling binuksan, si Yiso ay gumamit ng mga social network upang i-promote ang lugar. Ang kanyang Instagram ay sikat kaya maraming tao ang interesado. Kaya namang napuno ng mga tao ang lugar. At madami pang ang nakapila sa labas. Bagamat ang mga staff ay abala lahat ay masaya. Si Sua nakita iyon ay galit na galit, at si Seroy sa loob ay labis na ipinagmamalaki si Yiso. Noong araw lang na iyon ang kanilang kita ay mahigit 3 million won. Kinabukasan naglakad ang chairman at si Sua sa kalye ng Ituan para suriin ang sitwasyon. Sinabi din niya na gusto niyang pakasalan ni Sua ang kanyang anak na si John Won. Ngunit galit na galit si Sua sa kanya kaya hindi siya tumugon sa mga salita ng chairman. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para akayin si Sua sa Danbam restaurant ni Seroy. Nang makitang maraming tao ang restaurant ay pinakiusapan ng chairman si Sua na gawin ang isang bagay upang sirain ang restaurant na ito. Makalipas ang ilang araw ay marami pa ring tao ang restaurant gaya noong unang araw. Ngunit dahil nakalib ang chef si Seroy ay kailangan pumasok at magluto. Kinabukasan biglang nagreklamo ang mga customer na may buhok sa pagkain. Ang katabi na mesa ay nagreklamo na ang pagkain ay masyadong masama. Dahil ang chef ay naging pabaya dahil dito si Yiso ay nagalit. Sinaway niya ang chef at sinabing tumuon sa trabaho. Tinawag ni Seroy ang chef para malaman ang problema. Hindi niya ito pinaalis, dinubli pa nga niya ang sahod nito. Kasabay nito ay nagbigay siya ng talumpati para palakasin ang lahat dapat magkaisa at magsumikap. Si Yiso ay malungkot dahil hindi siya pinakinggan ni Seroy. Kinaumagahan aksidenteng nakilala ni Yiso ang isang grupo ng mga kaibigan na bully. Pumunta sila dito at gustong ipahiya si Yiso. Buti na lang dumating si Jonsu sa oras. Sa pamamagitan ng pagtatalo sa kanyang mga kaklase. Inamin niya na siya ang isa sa nagsabi sa mga pulis na uminom sila noong araw na iyon. Napagtanto ni Yiso na nagkamali pala siya na sinisi si Sua, kaya sinampal niya ang kaibigan na ito. Sumugod ang isa pang kaibigan. At hindi sinasadyang nasample din. Nakita ng iba pang mga kaibigan na siya ay natakot kaya mabilis siyang umatras. Gaya ng inaasahan si Yiso ay matigas ang ulo. Sa mga sumunod na araw ay madalas na tinitingnan ni Yiso ang mga ulam na luto ng chef at ito ay naging maayos. Kasabay nito si Sua ay nakaupo sa pub at iniisip ang sinabi ng chairman. Pauwi, aksidente nakita niya si Seroy at ang grupo. Kaya naman ang iba ay nauna maliban kay Yiso. Si Sua na lasing ay ipinagtapat ang kanyang nararamdaman kay Seroy. Biglang naging romantic ang paligid nilang dalawa. Nang malapit na silang maghalikan sa harap ni Yiso. Agad na ginamit ni Yiso ang kanyang kamay para pisilin ang bibig ni Sua at itulak siya palayo. Dahil dito si Sua na nahihiya at agad na umayos. Ngunit dahil gusto niyang asarin si Yiso ay paulit-ulit niyang hinihiling na sumama sa grupo ni Seroy na kumain. Hindi makatanggi si Seroy kaya pumayag siya na naging dahilan para hindi komportable ang buong grupo lalo na kay Yiso. Sinabi ni Sua kung bakit ang Janga Group ay successful dahil sa kanilang pamamalakad sa restaurant. Tsaka ang chairman ang gumawa ng recipe kaya naman sobrang successful ito. Si Seroy agad na nagpahayag ng wish niya na ang restaurant ay gagawin niya isang mas malaking franchise chain kaysa sa Janga Group.
Dahil dito ang lahat ay labis na nasasabik, ang buong grupo ay nagtaas ng isang baso upang matupad ang pangarap na ito. Pagkatapos ng pag-inom, si Sua at Yiso ay nagkaroon ng isang dramatikong pag-uusap sa banyo. Muli sinabi ni Yiso na siya ay may oppositional defiant disorder. Sabi niya gusto niya talaga si Seroy. Kung may hamarang sa kanya ay gagamit siya ng kahit anong panlilinlang para sirain ang taong iyon, ngunit hindi natatakot si Sua. Sa kabilang banda sa office ng Janga Group, sinabi ni Sua na ang Kalabang Restaurant napakatagumpay dahil sa management ni Yiso. Nabalitaan na may record high IQ siya na 162, sinabi din ni Sua na si Seroy ay gustong maging franchise restaurant chain. Nang marinig ito ng chairman ay medyo nag-aalala siya. Natakot siya na ang Danbam ay magiging kakumpetensya ng Janga sa hinaharap. Dumarami na ang bahagi ng Danbam, kaya si Yiso ay nagbalak na mag-recruit ng mas maraming tao para maghanda sa pagpapalawak ng restaurant. Sa halip sa pagtanggap ng sweldo ay tatanggap siya ng 20% na komisyon. Sa kasamaang palad, alam ng ina ni Yiso na huminto siya sa kolehiyo para magtrabaho sa isang bar at labis na nagalit ang ina. Ngunit sinabi ni Yiso na gusto na niya si Seroy at gusto niyang magsikap para sa tagumpay kahit na siya mabaygo. Dahil dito nagtalo ang mag-ina, si Yiso ay kailangang magpaalam sa kanyang ina. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang backpack at umalis sa bahay. Habang siya ay malungkot sa tulay, si Seroy na tumakbo ay nakita siya. Alam niyang pinalayas siya ng kanyang ina dahil sa paghinto niya sa kolehiyo para magtrabaho kasama niya. Si Seroy ay labis na nagpapasalamat sa kanya. Ang dalawa ay gumawa ng pangako, tutulong sa restaurant na maabot ang culinary peak na maging franchise chain. Na nakatayo silang dalawa sa tulay na nag-uusap tungkol sa kinabukasan hanggang madaling araw. Dahil lalong lumalaki ang restaurant na kailangan nilang mag-recruit ng karagdagang staff. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng mga kandidato na dumating para sa interview, lahat ng mga tao ay hindi makapagtrabaho. Mamaya isang napakagandang babae ang dumating upang mag-apply para sa isang trabaho. Ngunit agad na tumanggi si Yiso na tanggapin siya. Sa pagtatapos ng panayam may dumating na itim na lalaki para mag-apply, ang kanyang pangalan ay Tony at siya ay Polish Korean. Si Yiso ay naisip na okay lang kaya agad niyang tinanggap ito para sa trabaho. Dahil gusto niyang lumakas ang Danbam Pub, tinawagan niya ang telebisyon para humingi ng panayam. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkasundo sila sa isang recording session. Nang matanggap ni Seroy ang balitang ito ay labis siyang natuwa. Hindi niya sinasadyang ihayag ito kay Sua. Sabay na naglakad ang dalawa at maraming napag-usapan. Nakita ito ni John Won at labis siyang nagseselos. Umuwi siya para i-report ang nangyari sa kanyang ama. Alam ng chairman na si Seroy ay isang taong mas may gana kaysa sa iba. Ang kanyang corporation ay takot na takot sa mga katulad ni Seroy. Kaya gumawa sila ng plano na sirain ang Danbam Restaurant ni Seroy. Kinabukasan si Seroy ay pumunta sa TV station para makipagpalitan ng recording script. Bigla niyang nakita si John Won na nandoon din. Ginamit niya ang relasyon niya para hindi isama ang Danpub sa recording na iyon. Biglang napagtanto ni Seroy na si Sua ang nag-reveal nito. Sinabi ni John Won na mabibigo siya pero sinagot ito ni Seroy na siya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kumpanya. Dahil nakansela ang recording session, sobrang lungkot si Seroy. Nasa tabi niya si Yiso na nagpapalakas ng loob at umaaliw sa kanya. Ang dalawa saka naglakad sa kalye at biglang nakasalubong nila si Sua. Ngunit si Seroy ay hindi siya pinansin at umalis. Sinabi ni Yiso ang totoo na ang tumawag sa polis ay hindi si Sua kundi ang kanyang kaibigan. Nang marinig ito umalis si Seroy para hanapin si Sua para humingi ng tawad. Nakita niya ito sa bus stop, agad na hinawakan ni Seroy ang kamay ni Sua. Sinabi niya na desidido na siyang harapin ang Janga Group sa lalong madaling panahon upang hindi siya mahirapan. Pagkaalis ni Sua, kaagad na tinawagan ni Seroy ang isang misteryosong tao na nagmamonitor ng mga stock ng Janga Group. Ang taong ito ay nagulat na ang mga share ni Seroy ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon won. Sabi ni Seroy na agad na bilhin ang lahat ng mga shares ng Janga Group. Nang marinig ang balitang ito ay sumugod ang assistant upang ipaalam sa chairman na si Seroy ang bumili ng maraming shares ng Janga. Napag-alaman bumili pala si Seroy ng shares 8 taon na ang nakakaraan. Na kung saan nagkaroon din ng iskandalo si John Won na naging dahilan ng pagbagsak ng shares sa napakababang presyo. Ngayon si Seroy ang pangatlo sa pinakamalaking shareholder ng Janga Group. Nang malaman niya ang tungkol dito na bigla ang chairman tumawa siya hanggang sa nabaliw. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Seroy. Ang chairman ay pumunta agad sa Danbam Pub para makipagkita kay Seroy. 8 taon na ginagamit niya ang lahat ng insurance money ng kanyang ama para bumili ng stock sa taong pumatay sa kanyang ama. Tinanggap ni Seroy ang chairman ng magalang at nagutos sa chef na magluto ng pinakamasarap hanggat maaari. Si Seroy ay personal na nagdala ng pagkain sa mesa.
Biglang tinanong siya ng chairman kung ano ang layunin ng pagbili ng kanyang mga share at bakit siya bumili ng malaki. Sa puntong ito ang lahat ay natigilan dahil alam nilang maraming pera si Seroy. Siyempre hindi masabi ni Seroy ang kanyang intensyon na makuha ang Jenga Group. Nagsinungaling siya na binili niya ito dahil nakita niya ang potensyal. Nang matapos kumain biglang binanggit ng chairman ang ama ni Seroy. Pinayuhan niya si Seroy na sumuko na lang at huwag na siyang kamprantahin. Tinakat din niya si Seroy na kung itutuloy niya ang plano niya ay mabibigo lang siya. Nang marinig ang tungkol sa kanyang ama, hindi niya maitago ang kanyang damdamin. Hindi siya nag-atubiling magsalita tungkol sa kanyang planong paghihiganti. Nangako si Seroy na magbabayad sina Chairman at John Won sa pagpatay sa kanyang ama. Ngayon alam na ni Iso kung gaano ka-reckless at katalentado si Seroy. Kaya inihayag din ni Seroy na unang hakbang pa lang ng planong kunin ang Jenga Group. At ang card niya ay ang kaibigan niyang si Hoojin na tumulong sa kanya sa lahat habang siya ay nasa kulungan. Ang taong ito ay inabuso ng Jenga at naninindigan si Seroy para protektahan para maseklian ang kabaitan nito. Palihim na pinamahalaan ni Hoojin ang pananalapi at negosyo para kay Seroy. Sa 10 taon, ginawa niyang malaking halaga ang pera ni Seroy. Ilang araw na ang nakalilipas pumunta sila para makipagkita sa CEO ng kumpanya ng Jenga. Iminungkahi ni Seroy na makipagtulungan sa pagpapatalsik sa chairman. Pagkatapos ay gagawin siyang bagong presidente ng group. Dahil ang ama ni Seroy ay isang taong mabuti sa direktor kaya gusto rin niyang suklian ang pabor na ito. Pero ang kailangan ay dapat mas malaki ang share niya kaysa sa chairman. Makalipas ang ilang araw muling nagkita ang magkabilang panig at nagkamayan at nagkasundo na magtulungan. Kinabukasan pumunta ang direktor sa bahay ng chairman para maglaro ng chess. Pinayuhan niya ang chairman na huwag matigas ang ulo na ibigay ang kumpanya sa kanyang anak. Dapat pumili siya ng mabuting tao na mamumuno dito. Pagkatapos umalis ang direktor ang secretary na si Kim ay nagdala ng ilang larawan kay chairman. Na nagpapakita na magkakampi si Seroy at ang direktor. Ang chairman ay nagsimulang gumawa ng plano para makayanan ito. Habang ang panig ni Iso ay nagsimulang magkaroon ng ibang pananaw kay Seroy. Pero hindi niya akalain na magiging magaling pala si Seroy. Si John Soo ay curious na nagtanong kung ano ang balak ni Seroy, ngunit hindi alam ni Iso. Kaya si John Soo ay pumunta sa kanyang ama para tanungin siya. Ngunit hindi siya sinagot at isinumpa siya dahil sa pagiging incompetent na nagtatrabaho din para sa kanyang kaaway. Si John Soo ay nahiya at umalis. Pagkatapos na maranasan ang mga pang-iinsulto mula sa kanyang ama, tinawagan niya si Iso upang lumabas at magtapat sa kanya. Sinabi ni John Soo na gusto niya talaga si Iso. Ngunit sinabi ni Iso na bibigyan niya siya ng pagkakataon kung kukunin niya ang kumpanya mula sa kanyang ama. Nang bumalik ang dalawa nakita nila si Seroy na bitbit ang kanyang backpack at umalis. Agad siyang sinundan ni Iso sa abot ng kanyang makakaya. Ipinilit niya na sundan si Seroy, kaya naman pumayag si Seroy na sundan siya. Sumakay ang dalawa sa isang bus patungo sa isang maliit na bayan. Sa bus si Seroy ikinwento ang kanyang buhay na sobrang mahirap. Ilang sandali nagpunta sila sa bahay ng dating pulis na nag-iimbestiga sa aksidente noong taong iyon. 10 taon na ang nakararaan alam niyang maling inakusahan ng hepe ng pulisya si Seroy. Ngunit wala siyang magawa noong araw na iyon. Pinagsisihan niya ito kaya nagbitiw siya at umuwi para makasama ang asawa niya. Pinagsisihan niya ang hindi makatarung ang kaso kaya lumuhad siya para humingi ng tawad kay Seroy. Sinabi niya na magbabayad siya kahit ang buhay pa niya. Dahil ang anak niya ay bata pa siya ay hindi siya nang ahas na harapin ang chairman. Si Seroy ay hindi siya sinisisi ngunit pinayuhan lamang siyang maging matapang at matatag. Noong gabing iyon ay umulan ng napakalakas kaya si Seroy at Iso natulog dito. Biglang sinabi ni Iso na basta ang pulis ay tumstigo, ay makukulong ang chairman. Ang ibig sabihin ay tatalikuran ng chairman ang mga shareholders. Ito ang susi para mapabagsak ni Seroy ang chairman. Nakita ni Iso ang peklat ni Seroy, alam niya ay dumaan siya sa mahirap at miserableng buhay na lalong nagpalakas sa kanyang pagmamahal. Si Iso ay nangako sa kanyang sarili na paprotektahan ang lalaking ito sa buong buhay niya. Ngunit hindi sila hahayaan ng kalaban upang maging masaya. Kinaumagahan ibinalita ng dating may-ari na ang bahay na ibenta. Alam nila na tinaasan ng bagong may-ari ang presyo ng rental at 6 na buwan na lang ang natitira sa kontrata. Tinawagan ni Seroy ang bagong may-ari at gustong makipag-ayos. Nang hindi inaasahan ang taong iyon ay ang chairman. Si Seroy ay nagulat na pinaglalaroan na naman siya. Alam ni Iso ang tungkol dito at galit na galit at pinagalitan si Sua. Para makipag-ayos pumunta si Seroy sa chairman nakiusap siya sa chairman, syempre ang isang delikadong tulad niya ay hindi kayang baliwalain. Sinabi niya na kahit saan man umupo ng pwesto si Seroy ay bibilhin niya ito. Para hindi na may pagpatuloy ni Seroy ang kanyang negosyo. Nagpatuloy si Seroy sa pagpapakababo ng kanyang sarili at tinanong kung ano ang gusto niya. Nais niyang lumuhad si Seroy at humingi ng tawad sa kanya.
Nagalit si Seroy at sinabing siya ang may kasalanan. Pagkatapos si Seroy ay nagsabi na lalaban siya sa chairman. Paglabas ni Seroy nakasalubong niya si Sua. Alam niya ang nangyari at agad na hiniling sa chairman na bawiin ang desisyon na bawiin ang lugar. Ngunit nagalit ang chairman at agad na pinalaya si Sua palabas. Dahil isasara na ang restaurant, lumabas ang grupo para uminom. Pagkatapos si John Soo ay humingi ng tawad kay Seroy sa gulo na idinulot ng kanyang pamilya. Si Seroy ay hindi siya sinisisi at nakikiramay pa rin sa kanya. Ang apat na iba pa ay nagyaya sa isa't isa sa isang bar upang sumayaw. Nang hindi inaasahang pagkakataon si Tony napigilan sa pagpasok. Dito ay may rule na bawal pumasok ang Africans. Iginiit ni Tony na siya ay Koreano, ngunit hindi pa rin siya pinapasok ng mga security guards kaya naman umalis na lang sila. Si John Soo ay nagtapat kay Yi So tungkol sa kanyang desisyon na siya ay hihinto sa kanyang trabaho ayon sa kanyang ama. Dahil dito hindi na manggugulo ang restaurant ng Django Group. Si Seroy ay hindi pumayag, ayaw niya ng kahit sino ang magsakripisyo para sa kanya. Si Yi So ay hindi sang-ayon dito, kaya kinuha ni Seroy ang management sign niya. Galit na sinabi ni Seroy na hindi siya kwalipikadong maging manager. Sinabi ni Yi So na kahit tanggalin siya, siya pa rin ang magiging manager ng restaurant. Pagkarinig nitong si Seroy ay labis na nagulat. Nagpasya si Seroy na bumili ng bahay dito para makapagtrabaho sila. Sa sumunod na araw nag-post si Yi So ng isang artikulo tungkol sa rasismo. Ang artikulo ay nakatanggap ng maraming suporta at naging mainit. Inihayag din ni Yi So sa lahat kung sino man gagalaw kay Seroy papatayin niya silang lahat. Bumalik naman si Tony ay nangako si Yi So na tutulungan siyang mag-apply para sa Korean citizenship. Ibinalik ni Seroy kay Yi So ang nameplate bilang manager ng restaurant at ipinagmamalaki niya ito. Sa kabilang banda ang sabi ng sekretarya kay chairman na nakabili si Seroy ng bahay sa Ituan. Ang chairman ay nagpanik dahil tumaas ang shares ng Janga. Inutusan ni Seroy na ibinta ang kanyang share na may malaking tubo. Para hindi malinlang ng chairman, bumili si Seroy ng medyo malaking bahay sa Ituan. Habang magkasama ang grupo sa pagsasaayos ng bagong restaurant, biglang may isang matandang babae ang nagsabi kay Seroy na napakamalas ng bahay na ito. Walang may-ari daw rito ang nagtrabaho ng hindi nawawalan ng pera at nabangkarote. Matapos itong marinig ang lahat ay medyo nalito. Upang matulungan ang bagong restaurant na makilala, nag-stream si Yi So sa mga social platform kaya nakatulong sa restaurant na maging mas sikat. Alam ng chairman kung bakit lumalago ang negosyo ni Seroy ay dahil kay Yi So. Kaya naman inimbitahan niya si Yi So at hinayaan siyang makadalo sa meeting ng Janga Group. Nang nagbigay ng talumpati ang chairman para mapaunlad ang Janga Group. Nagtaas ng kamay si Yi So, sadyang tinanong ang chairman kung may pagkakataon pa ba na malumpasan ng ibang brand ang Janga. Galit na sinabi ng chairman na kung nabubuhay pa siya ay walang paraan. Ngunit ang katapangan ni Yi So ay gumawa ng napakalakas na impresyon sa chairman. Personal na inimbitahan ng chairman si Yi So na kumain sa isang 5-star restaurant. Alam ng chairman na may IQ si Yi So na 162 at sobrang galing niya. Kaya gusto niyang mag-imbite na magtrabaho si Yi So sa kanya na may sweldo na 10 beses na mas mataas kaysa kay Seroy. Ngunit tumanggi si Yi So, sinabi rin niya na maaari pa rin siyang magtrabaho para sa kanya sa hinaharap. Ngunit kapag lumaki na ang danbam para maging malakas ito. Nang marinig ang pangungusap na ito ang chairman ay labis na interesado sa kanya. Sa mga oras na ito na si Seroy ay nanunuluyan sa bahay ni Hoojin. Dahil ang pagpapalawak ng kanyang negosyo ay nagdulot sa kanya ng sakit sa ulo sa buwis. Si Hoojin ay may plano na magtatag ng isang joint stock company. Kaya agad na nakipagpulong si Seroy sa kanyang team. At sa wakas ay ang team ay pumayag na pangalanan ng restaurant ay Ituan Class. At ang pangalan ng kumpanya ay IC Joint Stock Company. Sa oras na ito dumating din ang dating pulis at ang kanyang anak na babae para sa kaso ni Seroy noong nakaraan. Nakita ng batang babae ang cute na pusa at agad na hinabol ito. Nang hindi sinasadyang nawala siya at hinanap ng lahat ngunit hindi siya nakita. Sa kabutihang palad nakilala ng bata ang director na si Kang. Pinahiram niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang pulis at si Seroy ay pumunta para kunin ang bata. Ngunit mabilis na nadiskubre ng dating pulis na may sumusunod sa kanila. Kaya naman hinarap niya ito at kinuha ang kanyang camera. Napag-alaman nila na sinusundan ng lalaking ito si Director Kang para kunan siya ng mga larawan. Nang makita ng chairman ang advertisement ng shop ni Seroy na Ituan Class. Naisip niya na si Yi So ay talagang talentado. Ngayon siya ay nag-aalala hindi lamang kay Seroy kundi pati na rin kay Yi So. Kaya naman nais ng chairman na kunin si Yi So para magtrabaho sa kanila na ikinagulat naman ni Sua. Sinabi naman ng kanyang secret area na ang kalihim na pulis ang tumutulong kay Seroy. Inutusan agad ng chairman na suhulan ang pulis. Sa gabi pumunta si Seroy para makipagkita kay Sua.
Sa isang romantikong kapaligiran na gustuhan daw ni Seroy si Sua. Kinaumagahan pagdating niya sa restaurant sinabi ni Iso na kung makikipag-date siya kay Sua ay titigil siya sa trabaho. Kasabay nito pinatawag ng chairman ang pulis na tumulong kay Seroy. Tinukso siya ng chairman na wag tulungan si Seroy at pumirma ng kontrata sa Janga. Ngunit ang dating pulis ngayon ay gusto lang niyang maging mabuting halimbawa para sa anak. Kaya kahit inalok siya ng chairman ng isang napakalaking kumikitang kontrata ay tumanggi pa rin ang dating pulis. Na nagsasabing siya naniniwalang malalampasan ng danbam si Janga sa hinaharap. Nagbanta ang chairman na kung kalabanan niya ito ay may paraan lamang para mamatay ang pulis. Iniisip niya ay sasaktan niya ang kanyang anak, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay. Binantaan niya muli ang chairman at sinabing siya ang pulis sa kaso 10 taon na ang nakararaan. Kung nasa panganib man ang kanyang pamilya ay ibabalik niya ang kaso kaya labis na nag-aalala ang chairman. Samantala pinuntahan ni John Won si Iso at inihayag sa lahat na gusto niyang imbitahan si Iso sa trabaho. Inalok niya si Iso ng mataas na posisyon bilang isang marketing director. Nag-alok din siya ng sweldo na 250,000 won sa isang buwan. Si Iso ay sobrang matalino ay nagpanggap siyang sumang-ayon. Nambobola siya upang sabihin ni John Won ang katotohanan tungkol sa pagbangga ng kotse na ikinamatay ng ama ni Seroy 10 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni John Won ang lahat, pero lahat ng mga salita ni John Won ay nire-record ni Iso. Ipinahayag niya na sino mang maglakas loob na galawin si Seroy ay tatapusin niya. Pagkatapos ay hinabol niya si Iso at sinunggaban si Iso at agad siyang binigyan ng isang sampal. Pilit na hinihiling ng lalaki na ibigay sa kanya ang telepono ni Iso. Sumigaw si Iso para sa tulong, ang mga tao ay nakakita nito at ang daming tao sa paligid. Nang hindi inaasahan ay nagsaboy si John Won ng pera at ang lahat ay abala sa pagpulot ng pera kaya wala nang pumapansin sa kanila. Nang hindi inaasahan biglang dumating si Seroy upang tulungan si Iso. Nang makita niya na nasaktan ang mukha ni Iso, nagalit siya kay John Won. Ngunit pinigilan ni Iso si Seroy na makipaglaban kay John Won. Sa sandaling nandoon na ang mga pulis ay agad na kinuha si John Won. Si Seroy ay niyakap si Iso, ito rin ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang saya kahit na siya ay nasasaktan. Sinabi ni Iso na dumating na ang oras, na naipost niya ang recording online na nagdulot ng kaguluhan sa opinyon ng publiko na naging sanhi ng pagbagsak ng shares ng grupo ng Janga. Ang chairman ay nagalit at binugbog niya ang kanyang mapanirang anak. Sinabi ni Iso sa director na dahil bumababa ang presyo ng stock. Kaya ito na ang pagkakataon para lubusang tanggalin ang chairman. Ngunit kailangan munang tumstigaw ng dating pulis na pinatay ni John Won ang ama ni Seroy. Kinaumagahan pumunta sila sa bahay ng dating pulis, ngunit hindi nila ito nakita. Dahil hinahanap pala niya ang kanyang anak, nakita siya ni Director Kang na nakaupo mag-isa sa isang upuan. Alam niyang mali ang ginawa ng kanyang ama sa kaso 10 taon na ang nakakaraan kaya umalis siya ng bahay. Nang makita siya ng ama agad niya itong niyakap. Pagbalik nila si Isu ay sinabi na ang pangalawang kondisyon para tanggalin ang chairman ay kapag ang chairman ay tumayo para ipagtanggol si John Won sa maling paraan. Habang ang chairman ay nakipagpulong din sa mga abogado para humanap ng paraan para harapin ang isyu. Iminungkahi ni Suan na dapat ipadala sa bilangguan si John Won upang iligtas ang kumpanya. Kahit na ang payo na ito ay napakatalino hindi niya inaasahan na ang chairman ay tatanggihan ito. Mahigpit niyang pinatunayan na mas gugustuhin niyang umalis sa kumpanya kaysa iwanan ang kanyang anak. Si Sua ay mabilis na nagulat ng balitang ito kay Director Kang at Seroy. Sa pag-aakalang naging maayos ang lahat kaya agad na nagsagawa ng internal meeting si Director Kang. Para ipanukala ang pagpapatalsik sa chairman. Dahil hinayaan niyang seryosong makaapekto ang damdamin ng kanyang pamilya sa kumpanya. Kinaumagahan ang pagpupulong ng mga shareholder para tanggalin ang chairman ay naganap. Sa panahon ng pagpupulong nagkaroon ng rebelyon. Biglang sinabi ng chairman ang buong katotohanan tungkol sa kaso noong taong iyon. Sumang-ayon siya na ipadala ang kanyang anak sa bilangguan upang iligtas ang kumpanya, na naging dahilan upang tuluyang gumuho ang plano ng team. Sinabi ni Director Kang na napagtanto na siya ay nalinlang. Ang driver ng chairman ay dinala si John Won para isuko. Kaya naman mabilis itong bumaba ng sasakyan at tumakbo palayo hanggang sa kung saan ang kanyang ama ay may press conference. Nalaman ni John Won na ipinagbili ng kanyang ama ang kanyang sarili para sa posisyon ng chairman ng kumpanya. Na napagtanto na nabigo ang plano ay nabigo si Seroy ay labis na desperado. Ang chairman tinawag ang director pagkatapos ay pinababa si director upang maging empleyado ng isang maliit na sangay. Kinabukasan naganap ang paglilitis dahil pinatay ni John Won ang ama ni Seroy kaya nasentensyahan siya ng 7 taon sa bilangguan. Gayunpaman naging comfortably pa rin si chairman dahil sa kanya pa rin ang kumpanya. Si Seroy ay agad na pumunta sa libingan ng kanyang ama. Si Seroy ay inalok sa kanyang ama ng isang baso ng alak tulad ng huling inuman nila.
Pabalik sa Danbam, si John Soo ay nagpasya na huminto sa kanyang trabaho dahil ang kanyang kapatid ay nasa kulungan. Kaya gusto niyang umuwi upang kunin ang kanyang mana. Dahil sinabi ni Hiso na bibigyan siya ng isang pagkakataon kung siya ang mamumuno sa Janga. Habang si Sua ay sinabi kay John Won na binawi na ng kanyang ama ang lahat ng kanyang shares. At si John Soo ay bumalik din para makita ang kanyang ama. Makikinig daw siya sa lahat ng sasabihin ng kanyang ama basta't ipamamana sa kanya ang Janga. Sinabi niya sa ama na itatayo niya si Janga para maging matatag. Nang makita ang ambisyon ng anak, tuwang-tuwa ang chairman. Sa restaurant nagpa-plastic surgery ang chef para gumanda. Nang naghahanda sa pagluluto na distract si Tony kaya nagkamali siyang nilagyan ng curry powder ang ulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang pagkakamaling ito ay lumikha ng masarap na bagong lasa. Bilang isang resulta ang curry dish ng Danbam ay nanalo ng unang premyo na nakatulong sa pagpapataas ng reputasyon ng Danbam. Dumating ang mga mamumuhunan upang palawakin ang Danbam. Ito ay isang magandang pagkakataong lumikha ng isang franchise brand. Napagtanto ni Hiso na ito ay maganda na nag-compile siya ng isang libro tungkol sa mga katangian ng Danbam na handang mag-imbita ng mga mamumuhunan sa franchise. Nang hindi inaasahan si Seroy ay nag-iisip na hindi pa ngayon ang oras. Habang sinabi ni Hiso na ang pagkakaroon ng isang taon na mamuhunan ay isang gininto ang pagkakataon. Gayunpaman nakita rin ni Hojin na tama ang plano ni Seroy. Tinawagan si Hiso ng isang mamumuhunan dahil kung mabagal ang proseso mag-invest sila sa ibang restaurant. Kinaladkad ni Hiso si Seroy papunta sa rooftop na nag-aalala tungkol sa pagbubukas ng chain ng restaurants. Agad silang nakipagkita sa mahuhusay na mamumuhunan. Na-appreciate niya na ang Danbam ay may napakatalentadong manager. Sinasamantala ni Seroy ang pagkakataong ito at nag-alok ng 5 billion won para sa franchise. Sa hindi inaasahan na pumayag ang mamumuhunan. Naging mainit ang balitang ito kaya naakit ang maraming iba pang mamumuhunan. Sa unang araw na nakatanggap sila ng higit sa 10 bilyong won na puhunan. Ang bilang ng mga taong nagparehistro para magbukas ng tindahan ay umabot na sa mahigit 50 katao. Agad silang nagbukas ng isang tanggapan ng kinatawan na parehong nagnenegosyo at nagsasanay sa prangkisa. Kinagabihan nang bumalik ang team ay bigla nilang nakita ang isang sugatang matandang babae. Isinugod siya ng team sa hospital para magamot. Nang hindi inaasahan ito ay ang lola ni Tony. Ipinakita sa kanya ni Tony ang larawan ng nawawalang ama. Sinabi niya na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trapiko maraming taon ang nakalilipas. Kinabukasan ay dumating ang kompetisyon sa pagkain sa ikalawang round. Ang mga restaurant ay nagluluto sa programa. Nagluto si chef ng signature soft tofu soup ng restaurant at ang Janga naman ay nagluto ng fermented soybeans. Nang inaasahan patuloy na nanalo ang Danbam sa patimpalak. Hindi maitago ng lahat sa team ni Seroy ang kanilang kagalakan. Habang ang grupo ni Sua ay sobrang nanlumo. Pabalik sa Janga Company galit na galit ang chairman dahil natalo sila ng 2 sunod-sunod na round sa cooking competition. Iniutos niya na kung matalo sila sa final round ay tiyak na hindi magkakaroon ng karapatan si John Soo na magmana. Habang ang Danbam ay mas masikip kaysa, dati ngunit nagpasya si Hiso na magpahinga sandali upang maunawaan ni Seroy kung ano ang kanyang nararamdaman. Kinaumagahan nang dumating si Seroy sa opisina, ay walang natira lahat ng mga investor na sabay-sabay na nag-text na mag-withdraw ng capital na naging dahilan upang mahulog sa krisis ang buong team ni Seroy. Lumabas na ang isa pang mamumuhunan ay ang chairman upang dayin ang Danbam. 50 mga tindahan ay pumunta sa Danbam upang humingi ng kabayaran. Sila ay labis na nagalit dahil ang lahat ay nawalan ng pera upang magbukas ng isang restaurant. Si Sua ay sinunod ang utos ng chairman na magdala ng florera ng mga bulaklak sa itaas ay isang mensahe ng pagbati kay Seroy. Galit na sumigaw si Seroy, sinabi niya na maaari nilang kanselahin ang kontrata kung gusto nila. Dahil mayroon siyang sapat na pera para bayaran silang lahat, sinabi niya na ang mahalaga sa negosyo ay ang tiwala, at ang mga nagtitiwala ay patuloy na sumaporta sa kanya. Pinayuhan ni Sua si Seroy na lumayo at masayang mamumuhay kasama siya, habang gusto ni Seroy na sumuko. Tinawagan siya ni Hiso at pinalakas niya ang loob nito at nangakong lalaban siya para sa kanya hanggang sa dulo. Gaya ng inaasahan na bawi niya ang kamalayan ni Seroy. Kinabukasan bumalik si Hiso sa trabaho, ang mahalaga bagay sa ngayon ay humanap ng bagong investor. Ayon sa listahan na nakita nila ang isang 70 years old na real estate tycoon na nakakagulat na lola ni Tony. Ang matanda pagkatapos ay pumunta sa Danbam kasama ang direktor. Tinanong niya kung kailangan niya ng tulong. Nang hindi inaasahan si Seroy ay matigas ang ulo at ayaw ibuka ang bibig para humingi ng tulong. Kaya naman nagalit ang matanda at umalis, habang si Director Kang ay na-disappoint kay Seroy kaya umalis na rin siya. Dahil dito nagpasya siyang tawagan si Tony upang makipagkita sa kanyang lola. Ipinaalam sa kanya ni Tony na siya ay pumunta ng Jeju Island.
Si Seroy kaagad na tinawagan si Iso nang hindi inaasahan katabi niya ang matanda. Hiniling sa kanya ni Seroy na mag-invest ngunit gumawa siya ng kondisyon na dapat silang manalo sa final na pinakamahusay na restaurant. Kaya naman ginawa ng chef ang lahat hanggang sa huli ang restaurant nila ang nanalo sa paligsahan. Habang si John Won ay nasa kulungan sa kaso pagpatay at may criminal record na naglagay sa kanya sa bilangguan habang buhay. Pagdating ni Seroy sa restaurant ay nakita nilang pumunta ang chairman. Kaya personal na pumasok si Seroy sa kusina. Personal niya itong pinaghanda at niyaya ang chairman na kumain. Ang ulam ay sobrang sarap kaya naging iba ang pananaw niya sa mga kakayahan ni Seroy. Inanunsyo ni Seroy na isasama niya ang Janga sa kanyang kumpanya at pagtanggal ng pangalang Janga. Ang chairman ay may lungkot na mukha at biglang tumayo. Biglang lumuhad at time-time na humingi ng tawad kay Seroy. Buong buhay niya ay gumawa siya ng masasamang gawa. Ngunit sa huling sandali ay tumalikod siya, hiniling niya kay Seroy na patawarin siya at sa kanya iniyuko ang ulo sa sahig. Umaasa si Seroy na luluhod ang chairman, ngunit ngayon ay hindi siya masaya sa lahat. Siya ay naantig at pinatawad siya sa lahat, ngunit ang pagsasanib ay kailangan pa ring magpatuloy. Silang dalawa ay magsimula ng isang bagong negosyo at isang malaking korporasyon. Pagkatapos ay ginanap ang pagpupulong para emerge ang Janga sa kumpanya ni Seroy. Ngayon ay hawak na ni Seroy ang posisyon bilang presidente. Nakatanggap siya ng kumpletong suporta mula sa mga shareholders. Habang si John Soo ay iginalang niya si Seroy, kahit na isinuko niya ang kanyang ambisyon mula noon at tinahak ang bagong landas. Si Seroy ay nagmula sa pagiging isang binata na walang anuman. Ang kanyang ama ay pinaslang at nawala habang siya ay nasa kulungan. Ngunit may mabuting puso siya at isang hindi sumusukong kalooban. Sa huli ay natamo nila ang lahat ng kaligayahan. Nagkaroon siya ng lakas na loob para ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Iso. At namuhay sila ng isang napakasayang buhay na magkasama. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.